4,000 BC. The most ancient dwelling place in Batanes. Tapos maglalagay ka ng military base. What are you... I don't know, no? I don't know what Filipinos understand, the implication. No? What would the future generation of Filipinos tell about our generation? Well, that is kung mayroong pang matira na next generation. 4,000 BC, Joey. That's how old. Nagmula tayo sa mga Austronesian. Doon yung unang landing spot. That spread. So we are actually trying, yung ginagawa ngayon nila Gibo, tarantado tong Gibo na to Bongbong. And, you know, the Filipino, the rest of them, do not care. Simple. Ayun. Anyway, ayan na, eto na ang cosmological woman of the universe na walang magandang desisyon sa buhay, underdog style. Kamusta sa? Ito, mapula pa rin ang hasan, pero wala pa rin magandang desisyon sa buhay. Ayun, bakit, nasan ka daw? Sabi ko, tinutuloy ni Isas yung pagbagsak niya sa PhD. Nasa Pilipinas. Ano ba? Nasa Pilipinas, tinutuloy niya yung pagbagsak niya sa PhD. Di ba? Nawala na nga ako ng pag-asa. O, anong problema niyo sa buhay? Ayun. Anong problema niyo sa buhay? Ewan ko dito sa mga to. Hindi, nami-miss ka kasi nila. Kasi, pag hindi mo tayo makilala, paano yung mamimiss? Kapal na mukha. Nami-miss nila yung talak mo. O, ano yung gusto niyo talak? Hindi naman tamis ng halik yung namimiss. Wala talagang mga mga Pilipino, no? Ang mga nangyayari sa mundo. O, anong chika? May chorba ka ba nung Valentine's, madam? Ha? May chorba ka ba nung Valentine's? Mga libro. Alam mo naman ako, mahilig ako magbasa ng libro. Yung libro ang chinorva ni Sas. Anong mga chika? Tawag dito? Ano mga chika for today? Ayuda Nation. Nakakaloka kasi ito si Dargan, meron siyang chika kasi nasa Siquijor siya. So, apparently, nagpamigay pala ng ayuda si Martin sa Siquijor. Tapos, ginather ang mga tao into one place. Tapos, yun, doon niya inabutan ng mga doon niya inabutan ng mga, iba-iba merong inabutan ng 2,000, 1,000 in cash, tapos 1,000 na bigas. Tapos, yung iba naman, binigyan, like yung mga students, binigyan naman ng 2,000 in cash. Tapos, 3,000 na students, ang binigyan naman ng startup. Hindi ko alam kung ano yun, kung para, 3,000 daw na entrepreneur na na naghati-hati sa 10 million pesos. Ayan. So, 3,000, naghati-hati sila sa 10 million pesos. Yaman niya. Okay. Ayun. Nakakaloka. At para daw itong meeting the avance. Ayun. Meeting the avance style. So, feeling ko malapit nang manalo to si Tambi. Malapit nang manalo sa election to si Tambi. At inayudahan. Mananalo to sa mga mahihirap na probinsya. At ang tawag dito? Inayudahan niya na lahat ng tao sa Pilipinas. Ayun. Ano ba pinaka-nakakarimarin ngayon na pangyayari ngayong linggo? Yung sa AKAP. Alam mo, hindi ko maintindihan yung AKAP na yan. Ano bang gusto nilang, para sa bayan? Yung AKAP is para siya sa mga pamilya na merong income na less than 23,000 pesos. So parang assistance siya doon sa mga kapos. Ganon. Parang yung kay doon kapos Ganon. So ngayon, yung beneficiary nun, basically, dapat mag-fall sila dun sa category na dapat 23,000 or less yung kanilang income, ganyan-ganyan. So ngayon, wala pa kasi siyang guidelines yung DSWD. Kasi for one thing, hindi naman DSWD ang nag-request noong AKAP. Hindi naman sila ang nag-request. Ayun. So ngayon, si Rex Gatchalian, meron rin siyang statement na
well, it's a pleasant surprise, but we're going to take it. Ganyan. To take down nila, ganon. Apparently merong order na yung akap na yon should go through the office of the House Speaker. Siya ang magde-decide kung saan mapupunta at kung paano gagamitin yung akap. Which is absolutely prohibited. Hindi po pwede kasi malinaw na pork yun eh. Malinaw na pork barrel yun kapag ganun yung ginawa niya. Eh, hindi naman siya po pwedeng mag-decide, di ba? Kung paano gagastusin ang pera na naka-credit na sa DSWD. Ganun. Ayun. Okay. Ano pa bang bago? Eh kung gusto ng mga Pilipino ng ayuda, why not? Ano na, nakaka-depress na talaga yung sitwasyon dito. Ano ba yan? Wala naman talaga silang pakialam. Alam mo yon, these politicians do not really care. No? That's how they show they care. They give money. Do you know why? Why? Because that's how they grew up in their families. Mm-hmm. That's the care that they see. Nagigets mo. Mm-hmm. Eh, di ba nagsa-psychoanalyze na ako. But come to think of it, these politicians came from rich families. They yung are binibigay lang sa kanila ng binibigay yung... they are the 1%. I'm pretty sure yung mga magulang yan, they don't really have time for them because they're either politicians or what? Politicians or businessmen. They are the 1%. So how do they show care in their families? They just give money. Kaya nga look at their family. Kita mo, what are their children doing? They shop. Kita mo yung mga Instagram nila and everything. Are there even a source of intellectual discourse in the Philippines? Diba? Wala. That's how they show how they care. And it's effective for them. So they carry it out in their public service. Nagre-reflect dun sa uri ng mga polisiyang kinakraft nila, no? Ano yes, lang? exactly. Also. Yes, exactly. Pero kung ikaw mahirap ka, hindi naman ganun ano ba ikaw, Joey, no? Hindi naman kita I'm pretty sure hindi ka naman parte ng 1%. Oo, na mayaman, no. How did your parents show how they care for you? What did they do? They almost broke their back working hard para mapadala kami sa mga eskwelahang pinag-aralan exactly. namin. So that's service. Mm-hmm. No, your parents gave you service. They made sure that you have a good. They really work hard in order to give you shelter, education. What else? Safety. Healthcare. So tingin mo ba yung parents sa mga to gano'n ng ano? No, because everything is already there sa mga buhay-buhay nila. So the only thing that could make them feel that their parents care for them is to give them money. Credit cards, cars, which is totally not something that most Filipinos experience. Kaya kita ko, di ba, sabi nga nila, di ba, na kung itong mga politicians ito, they take public transportation, ay putang ina. Gagandaan public transportation natin. Yes. Kasi sa Europa, the politicians take public transportation. You know, they take public transportation. Kita mo sa United States, the politicians don't really take public transport, or not a lot of them take public transportation. Look, by car. So ganun din nagre-reflect yung ano sa kanila. So they have a car culture. Sa atin din, ganun din car culture. But if you go to Europe, they take public transportation. So kasi nga bakit ka magkukotse kung may maganda naman yung public transportation. So nakita mo na yung circular causality. Yeah. Na kaya ganyan sila dyan sa ayuda. So they don't really care. Alam mo yon, they care. The way that they show that they care for the Filipino people is the way that their parents showed care for them. Kita mo itong mga anak ni basta ito na lang, may kapitbahay ako, no? Yung kapitbahay ko, Joey, ano siya, bonggang-bongga, alta. Siyempre, alam mo naman ang neighborhood ko, no? Very diverse. May alta, may nambubugbog ng ganyan. Marami, no? Iba talaga yung neighborhood ko, Joey.
kita mo siya, yung mga, sa harakitan ng mga tao, nakikita namin na parang, ay, parang saya nilang pamilya. Ganyan. Kasi kung ano makapag-post sa Instagram, di ba? Ganyan, ganito. Pero alam mo yun, alam mo yun, parang, ay, shit, alta na siya, pero yung mga anak niya, wala namang buhay. Kung tatanggal, alam mo yun, wala silang maipagmamalaki kung hindi sila nakadikit sa magulang nila. Ganon. Na parang, parang, kasi everything is provided for them. Wala silang pinaghirapan. Wala silang labang pinanalo on their own. Oo, kaya pag titingnan mo yung kanilang biography, hindi naman to inspiring, anak ka lang ng mayaman, ganon. Ganon. Kaya sabi ko, tapos sila pa yung tinitingala sa barangay namin, Joey. Yung pamilyang yun. Pati yung mga anak, syempre, ang daming kabarkada ng mga anak. Kasi nga, syempre, alto sila, ganyan. So, nagiging inspiration sila ng mga kabataan dun sa barangay namin. So, ngayon, yung mga kabataan sa barangay namin, akala nila, ay, ganun na. Parang, hindi nila, alam mo yan, artificial. Di ba? Parang yung mga tao, pag titingnan nila yung social media, mga Instagram ng mga artista, ay, ang saya-saya naman ni ganyan. Siyempre, ang boba ng maraming tao. Bakla! Ang nakikita mo, yung gusto nila ipakita. Oo. Pinapakita nila yung gusto mong makita. Oo, yung gusto mong makita. Diba? Siyempre, hindi mo naman nakikita yan, no? Hindi nakikita mo ba talaga tunay na buhay nila? Siyempre, yung mga tao, no? Ganun ang social media, no? Maraming na-entice na, ay, bakit, na parang, ang saya-saya naman niya kasi ang dami niyang kagamitan, ay, ang saya-saya naman niya, ganito yung ganyan. Alam mo yun na parang, ano lang ba, sa Pilipinas lang ba yung, kasi may mga, sa FB kasi, di ba yung reels, yung mga reels, yung mga interest ko doon, yung mga pagkain, yung mga gardening, ganyan, tapos kakainin nila yung mga na-harvest nila, ganyan, pagkatapos, mga, tipong yung mga camping adventures, ganun, tapos yung mga nagpe-paint, yung mga nagke-create na kung ano-ano, ganun. So, kaya nang sinasuggest sa akin ng mga content, nagulat na lang ako, yung mga sinasuggest sa akin na content, mga, Vietnamese content, mga Thai content, ganyan, mga ganun yung mga sinasuggest sa akin parate na, yung mga nagbi-build ng something, merong isang content creator na sa Vietnam, alam mo yun ang ginagawa nila, magbabarkada sila eh. Tapos ang ginagawa nila, kinokopya nila yung mga sports car. So gumagawa sila ng kotse. Yun yung trip nila, yun yung content nila. Yun yung content nila sa Vietnam. Sabi ko, mas tignan mo na itong mga batang to. Ganyan, tapos kinokontak na sila nung mga car companies na parang, wow, kid, that's good job, MM, ganun. Tapos dito sa Pilipinas, parang yung interest pa rin natin yung, ay, wow, ang yaman niya. Ang gusto pa rin natin yung mga pranks, di ba? Oo. Kasi wala naman kasi tayong intellectual revolution sa Pilipinas. O di ba yung sosyalan, di ba, yung ipapakita yung mga luxury bags, ganyan. Wala tayong scientific revolution, walang ganyan. Kung ano mga Pilipino ngayon, ganun pa rin nung panahon ni Rizal. Kaya nga pag binasa mo yung libro ni Rizal, Limitangere, it's the same society. Oo, totoo. Correct. Ibig sabihin mo na tayo narating na after 100 years. 100 years! Kaya nga, read, di ba? Kasi yung iba kasi na may mga novel na halimbawa, kasi may mga binabasa akong novel, sa Netherlands ako, nagbabasa ako ng mga old novel ng Netherlands, yung mga tipong reflective of that society. Which else, hindi ko na ma-recognize. Parang, ay, ganito pala dati sa Netherlands. Ganyan. Pero ito, yung No Limitangere, if you read it, there's no difference. So, doon mo makikita na hindi outdated yung ni Rizal. Kaya relevant pa rin. Relevant siya. Ibig sabihin, wala pa rin nangyayari. Yes, wala pa rin nangyayari. Kasi, kung hindi na siya relevant, ang magiging kay Rizal, ay, that's classic. That's how they lived before. Gaganon ka eh. That's how Filipinos lived before. Ganon. Ganon yung eksena mo. Parang halimbawa, nagbabasa tayo ng mga novel na ang setting is Roman Empire. Ay, that's how they lived before. Ganyan. Pareho pa rin mga emotions. Pero ay, parang that's how they lived before. Pero bakla pag binasa mo yung No Limitangere na parang, Dex, ito pa rin tayo eh. Pero wala pa rin nagbago, nakakaiyak.
Hanggat hindi kasi natin naiintindihan yung ano yun, no? Hanggat hindi natin nahahanap yung identity natin. Yung, hanggat hindi natin na-free yung mind natin na, nadidecolonize yung isip natin. Wala, I think nothing's gonna change for the next 50 years, 100 years. Matagal pa yan. I think you have to give it maybe 100 years. Unless there's going to be a political shock that is so shocking. The Filipinos will kailangan natin yan sa totoo lang, ano? I mean, something really, really shocking that will compel us to move. To change. To change, to transform. Wala naman eh. Parang, Sarah, na parang, it's going to be, kaya nakita mo, pag mga Pilipino papupunta ng abroad, bakit iba na yung mundo dito? So, ngayon, yung mga bagay na nakaka-offend, parang hindi pa rin na-offend yung mga tao. Parang, ang hirap pa galawin ng tao eh, di ba? Like, for example, yung paggastos ng pera ng bayan, that would usually have people on their toes kung doon sa sa pagbabantay niyan. Pero sa atin parang parang complacent ka rin kasi tayo. Saan ba nagagaling yung complacency ng mga Pilipino? Well, ang Pilipino kasi is we don't have any, we don't care about, we don't have any whatchamacallit. We don't have a sense of collective ownership over public money. Kasi una-una, ang taxes natin, most Filipinos, they don't experience filing and paying their taxes on their own. So what happens is they actually, so yung tax mo, binabawas lang sila ng employer mo. So you don't really feel it. Hindi mo na-feel, oo. Kasi mas mafe-feel mo ang isang bagay if you actually see it leaving the palm of your hand. Nagets mo? Kita mo, Joey, saka mas nasasaktan, yung ninakaw sa yung pera na nasa wallet mo, o yung binawas sa tax mo. Detach ka kasi dun eh. Kasi hindi mo naman, hindi mo na nararamdaman eh. Kumbaga parang, kasi sa Netherlands, magpo-file ka ng tax mo eh. Pero automatic yun. So nag-file ka. Alam mo, nakikita mo talaga, magalit na, putain ang lakas ng binayad ito. Putain na, ako, masasaktan ka pa. Na parang, shit, tapos makikita mo, mababawas pa siya sa bank account mo. Ganyan. Kasi, napupunta mo na sa, tapos minsan, magbabayad ka pa ng more than dun sa na-file. Kasi nga, maraming adjustment. So ito, hindi mo nararamdaman. You don't feel it is your money that the government is spending. Filipinos know that it is their money, but they feel it. Gets mo? But do they feel it? Parang, kita mo sabi ni Imelda, also here in Germany. Oo. So talaga kita ni Imelda, di ba? Ang sakit. Pag nag-file ka ng tax, ang sakit, kayo nagkagalit yung mga tao. Puta kayo na pera ko yan! Alam ko magkano. Ganon. Oo. Tsaka diba yung, kunwari sa Amerika, yung IRS nila, di ba? Kapag namomonitor nila yung individual pag hindi nagbabayad ng proper tax, talagang aanin talaga sila na, meron kang tanning ha, kapag ikaw hindi ka nagbayad, i-deduct na namin to sa bank account mo. Tapos meron pa yung may random pa yung lifestyle check. Or pag sinubo ka. Kapag mo, ganoon din sa Netherlands eh. Yung bank account mo, ewan ko sa United States, I don't really know how it works there. Sa Netherlands, your bank account, the government knows it. Kasi nakakonekta yun sa ano mo, sa ME mo. Na alam nila. Tapos the bank is required to actually, halimbawa may pumasok na pera sa bangko mo. Tapos kita nila na alam nila na ganito yung trabaho mo. Tapos parang saan ito galing? Parang a certain amount. Dahil tatawag ko ng bangko. Saan ito galing itong perang to? Ganyan. We have documentation, ganyan. May ganong eksena. Tapos pwede ka isumbong. May galit sa'yo. Tapos ikaw napaka-dodgy ng pinagkukuha mo ng pera. Ikaw naman, ang tari-tari mo, dinidisplay mo yung kayamanan mo, ganyan. Bakla, pag may kagalit ka, sabihin, isusumbong ka sa tax, ay, may galit. Bakla, bakit ka may Audemars PJ?
Oo. Ang income tax Salary mo ganito lang. last year, ganito. Saan ang ganun yan? May ganun, girl. So talaga, kaya ikaw, na parang nararamdaman mo yung puwersa ng gobyerno. At the same time, nararamdaman din ng gobyerno yung puwersa mo. Kasi ikaw nag-file. Sa Pilipinas, wala ka nang pakialam ng mga tao hindi naman nag-file ng annual income tax return ng mga Pilipino. Except yung most Filipinos. Nawala yung of course, it is your duty to to pay taxes. Kapag hindi nag-remit yung employer mo ng tax mo, liable ka pa rin doon. Ikaw nasa yung. But that is just on paper Nawala yung sense of responsibility, no? Kasi hindi mo nakikita yung kung paano nagpa-part yung pera mo sa'yo. Diba? Yeah. Ayun. Talagang wala talaga silang pakialam dyan, girl. Kasi that's actually the history kung bakit nag-revolt ang nag-change, nagkaroon ng revolutions, girl, sa Europa. Alam mo, sa UK. Putak, nagalit syempre yung mga bourgeoisie, no? Putak, ina palang hari ito kuha sa amin ng pera, tapos wala naman kaming say sa desisyon. Doon nag-ugat ang taxation, taxation with representation, no taxation with no representation. Yaan nag-ugat kaya nagkaroon ng parliament. Yun ang isa sa mga principles niyan. Ganyan din sa United States, no taxation without representation. Yan din ang isa sa mga rallying cry noon ng mga blacks. Putak, tinatax nyo kami, tapos hindi kami pwedeng bumoto. Kasi dati pwede lang bumoto ng mga property owners. White, male property owners sa United States for a very, very long time. Kailan lang naman nagbago yan, relatively speaking. Kaya gano'n na yan sila. No taxation without representation. So, ganun nila ka-feel ang buhay. Importansya nung, Oo. Itong sa gobyerno natin, this is actually literally theft. I'm just saying. Because you're paying for a service. It's not being given to you. Para makonsuelo ka, bibigyan ka na lang ng barya. That's theft. Sabihin nyo na, wala kang ebidensya, hindi na ako bakla. Pag ikaw, nagbigay ka ng pera sa salesman at hindi ka binigyan ng serbisyo, anong tawag doon? Tama. Diba? Diba, ito may mga tao na parang, hindi mo kailangan ng ebidensya kung nagnanakaw ang gobyerno mo sa'yo. Ang government... If you're not getting the service that you are supposed to get, despite the fact na nagbabayad ka ng tax. That's theft. Para makonsuelo ka, dahil sa pagnanakaw nila, nakontento ka sa ng service, hindi mo binalik sa yung binayad mo. For example, ito, di ba, napakasimpleng ito lahat ng mga magre-renew ng lisensya dyan. Putang ina, lisensya mo nakaprint sa coupon band. Oh, that's theft. Diba? So, that's simple theft. Kasi, Diyos ko Lord, bakit mo kailangan pa kumplikaduhin? Ganito may mga elements bakla, that's theft. Or estafa, kung ano man. Ang gobyerno, naniyaran mo to provide service. Hindi ka binigyan ng service. Hindi maganda yung service. Walang ganyan. That's theft. Yung mga tao dito, syempre kasi nag-file ng individual income tax, diba? How much do you think you have already paid in taxes? In your entire life. Entire life. Wala kasi I don't think merong mga nagtatrack ng they don't even know how much they have paid already in their entire life. Ay, just kami sa Netherlands, kami talaga masakit pala yung loob namin, ganyan na parang putang na, ang taas kasi ng tax Ay, kami kumagkano doon, 35. Ay, ang laki. Ang laki. Ganito. Across the board yun, lahat ng, walang mga tier, ganun. 30, syempre pag mas malaki kita mo, mas malaki. Ako progressive din. Pero 35. Pero, syempre, merong, hindi kahit, meron siya, lahat naman doon may tax. Kasi ang tinatax doon is, it's not how much you are actually receiving. So, halimbawa ikaw, Joey, halimbawa ikaw, ang tinabaho mo lang is 5 hours. Ang required lang sa yung trabaho is 5 hours. Pero nakakaloka kasi doon. Yung taxation, it doesn't matter of how much
hours you have given. Basta nag-earn ka. Basta meron siyang ano eh. Basta nakalimutan ko na napakakomplikado, hindi ko na nga siya masyado inaano, nakomplikaduhan. Sabi ko, sige magbayad ako ng tax. Pero pag kinailangan ko daw sa serbisyo ng gobyerno, pag kinailangan ko na ng unemployment benefits ko, wala kayong kukunin ko talaga yun. Doon talaga nasa isip ko, kukunin ko talaga yun. Kasi may mga benefits naman, halimbawa, ikaw, nag-rent ka. Halimbawa, ikaw, meron kang housing benefits eh. Pero hindi naman lahat. So, bibigyan ka ng kaunti. Tapos, pati pambayad mo ng health insurance. Kung wala kang pera, bibigyan ka ng a minimum of something. Pero meron siyang bracket according to how much magkano lang nabayad mong tax. So, it's cumulative. Gets mo? So, pati unemployment benefits, etc. Pero bakla. Sa Pilipinas, parang, ang sakit pa nga ng loob ko. Parang, sakit naman ang loob ko. Nagbayad ako ng tax. Wala naman ang magandang nakikitang serbisyo ng gobyerno. Kasi bakla, living in the Philippines is very expensive. You pay tax and you expect good public transportation. Bakla, instead na makabenos ka, nagdadagdag ka pa ng gastusin on top of your tax. So you are paying actually two kinds of transportation. For public transportation. And at the same time, dahil hindi mo magamit yung public transportation, you're using private means. Either magbabayad ka ng taxi, bibili ka ng kotse, magbabayad ka ng gasolina. And Filipinos don't see this. Kung gaano ka kung gaano kasakit yung absence naman pag ginawa mo yun sa mga Dutch, pag politiko ka, bakla mapaparesign ka ng bonggang-bongga, magagalit sa iyo mga tao dahil nga they have that intimate relationship with their money. Yun lang. Totoo. Dito kasi ang tawag dito yung parang, of course, tinitingnan, yung mga pag nagtrabaho na, ganyan-ganyan, may mga kwento na, tinignan nga namin yung payslip namin, pagkatapos masama yung loob nila kasi nakikita nila kung gaano kalaki yung kaltas dun sa payslip nila, ganon. Yung mga ganong eme. Pero, walang, yung hindi siya yun nga yung kumbaga parang, sa simula lang siya masakit. Diba? Sa simula lang siya masakit. Pagkatapos, every time na nire-receive mo na yung payslip, kung makikita mo, ito yung cut-off na meron tax deduction, ganyan-ganyan. And then until you get used to it. So, nakakalimutan mo na. Kasi hindi rin naman ikaw yung nagpa-file, hindi rin naman ikaw. And then, at the end of the year, hindi rin ikaw yung nagpa-file. So, masasanay ka na lang dun sa deduction, eventually. And, hindi mo nare-rekindle na parang, puto, pera ko yun yung ganon. Hindi mo nare-rekindle yung ganong klaseng echos. Sasama lang yung loob mo, pagka kunwari, biglang lumaki yung deduction na hindi ka sanay na ganun yung deduction for that month. Ganon. Kasi di ba may nangyayari yan, yung nagkakaroon ng adjustment sa deduction. So magugulat ka, for a certain month, mas mataas or mas mababa yung deduction. Ganon. So yun, yeah, but your relationship with your money ay hindi ganoon kalalim, yung at least dun sa public money na kung saan nag-contribute. Ayun. Nakakaloka. So yun ang yun ang eksena ng buhay. So yung di ba yung sa train, di ba yung ginawa niyang zero rated yung certain income? So therefore, zero tax siya. Pagka ang income yata parang 20,000 pababa, wala siyang babayaran tax. Per year na pag ang yearly income mo is 250,000. Pababa. Parang zero income tax. Zero income tax ka, ganon. Zero income tax ka. Sana yung ganon, dapat merong figure, yung parang sige, hindi mataas, pero magbabayad ka pa rin. Mano ba naman i-fix ng amount? Just to demonstrate that you have a responsibility. You must contribute. Even if your income is that much, di ba? Dapat naalala ko nung estudyante ako na nagtalo kami niya nung isa kong kaklase. Kasi nga parang, yung stand ko noon, sabi ko parang dapat may pinag-uusapan namin noon, yung kung magfa-file ba siya ng income tax o hindi. Pero sabi ko, tingin ko, dapat pa rin siya mag-file ng income tax. Ipa-file niya, zero yung laman. Ganon, zero yung laman. Kasi parang hindi mo pwede na, pagka hindi ka na mag-file ng tax, ganyan. Yun pala talaga yung rule.
pagka kahit zero yung tax mo na babayaran, you still have to file. Tapos magre-reflect lang doon na zero rate yung ano mo, yung tax mo. Ayun. Kasi ang another problem doon is that dahil meron kang ang dating kasi parang meron kang exempted ka sa responsibility. No? Exempted ka sa responsibility. So dapat na pa rin siya. Wala na mga pakialam ang mga Pilipino. That's the point. What the Filipinos are experiencing is national apathy. Parang, well, binuhay lang ng sandali ni Duterte yung natutulog na kanilang kalamnan. But after that, balik ulit si dati. Kasi nga, merong inertia eh. You know, it will continue. Meron ka lang, nagkaroon lang detour ng kaunti under Duterte. Bumalik uli. Kasi nga, a countervailing force of Duterte was not strong enough to dismantle everything. So it was not a revolution. You know? It wasn't the fire, you know, nagbigay siya ng fire, but yung fire wasn't really enough to burn it. Nagsindi siya ng siga. But that's nothing. Alam mo yon? Hindi umapoy ng bonggang-bongga. Hindi nasunog kasi nga there was not a revolution. Sabi nga ni F. Sionel Jose, when Duterte was elected, nung pagkatapos ng unang yung SONA, our historian F. Sionel Jose was so excited. Ang yumaong si F. Sionel Jose. Sabi kasi niya, may revolution, parang this is the revolution. Parang dapat makita daw ng mga tao na the revolution has arrived. And parang it's inevitable and it cannot be stopped. But the problem is, hindi kasi siya naging bongga-bongga eh. Alam mo yun, hindi talaga siya the dismantling wasn't thorough. So if you don't destroy laws of physics, an object at rest will remain at rest until a force acts on it. An object in motion will stay in motion unless a countervailing force stops it. Eh yung kay Duterte kasi parang, ito yung inertia ng mga Pilipino, tapos dumating si Duterte, nagkaroon ng detour, nawala si Duterte, balik uli sa kanyang orbit. And parang I think the inertial orbit ng mga Pilipino ay apathy. So parang Duterte was like an entertainment in the political history of the Philippines. So this is normal life. Actually, itong Bongbong Marcos presidency, this is normal. Duterte's presidency was the abnormal. Diba? Ganda naman talaga yung yun nga lang kasi parang disappointed tayo kasi nag-expect nga tayo ng another Duterte, ng another... Baka naman kasi tayo lang ang disappointed. Pero may survey nga eh. Sabi nung survey daw, ano yan? May pa-survey eh, yung Okta. Sabi nung sa survey, teka. Sabi nung sa survey, majority daw ng Filipinos would like ICC to investigate PRRD. Hanggang? Ayun. Meron ba dyan nakalagay how much they trust the ICC? Check mo yung buong report. Asa na nga yun? Baka SWS yung sinasabi mo. Hindi, Okta. Ano yun? Hanapin mo yung exactong report. Sige, teka. Eto, 59% daw. Teka, saan na ba ang niya? Yan lang ang tinanong nila, hindi nila tinanong. Kasi yung SWS, mas maganda yung tanong.
Di ba yung sa SWS nga? Oo. Do you trust that it will be impartial? So, Kaya sa 28% baba na, ano. 28% lang nagsabi ng yes. Oo. So makikita mo, meron siyang discrepancy. The Filipinos do not know what they're talking about. Alam mo, ito nangyayari ng Pilipino. It's like Wala Yolanda. silang pinag-dish na ibang tanong eh, yun lang. Alam mo ito mga Pilipino, it's like Yolanda. Pinaliwanagan sila about storm surge. They don't care. Mm-hmm. Oh, di dumating yung storm surge. Ay, ganun pala yun. Ayun pala. Lakas pala. Ganun pala yun. Di ba nagulat na nga lang lahat ng mga Pilipino? Ay, puta. Di ba? Oh, mahilig yung mag-drama yung mga Pilipino. Oh, unity, bayanihan. Yan naman gusto ng mga Pilipino. Gusto nila yung maramdaman yung drama ng buhay. Alam mo yun? Punta mo to. Oh, pag gano'n mga Pilipino, gusto mo ba ambisigan ng ICC? Yeah. Bakla pag hindi nila alam kung anong implication yan kasi nga hindi na nila naiintindihan. As simple as that. Na there is national apathy. Do Filipinos even care? Do Filipinos even care na may US base sa Batanes? Yeah, grabe. They don't fucking care. Batanes is a national heritage site. At And may PNP is actively recruiting, no? Yan Batanes. And they are actively recruiting Ibatans. The Filipinos do not fucking care. Mm-mm. Kadiri, no? Hindi ba na di mo dahil sa pagiging activist kapag activist ka, nare-relate ka sa pagiging NPA, kaya mga normal Pinoy ayaw pumunta sa kalsada kasi hindi naman sila NPA. You know na. Sabi ni Bob, baka raw factor yan, siguro ang point ni Bob, baka raw yan yung factor kaya parang hindi tayo nagagalit. Kasi dahil wala tayong, ayaw na natin ng ano. Kita mo ang Batanes, sabi sa UNESCO, this site is the only area, noong 1993, nagpadala ang application, ang Pilipinas, sa UNESCO. Ang nangyari dito, but tentative pa rin, hindi pa na-aprubahan. 1993 pa to. Ibig sabihin, hindi pina-follow up. Ang gusto is gawing protected ang Batanes landscapes and seascapes. Bakla. Kita mo, kalagay dito, this is the only site, only area in the Philippines where traditional architecture of stone in response to the wind and monsoon stresses rather than of the more typical tropical impermanent materials, blah, blah, blah. Due to its isolation from the rest of the country, the traditional culture of the area has likewise remained intact. Tapos may US base sa Batanes, and the Filipino people do not care about it. The politicians do not care about it. The president do not care about it. Eh, putang ina. Why? Anong bansa yan? That's Batanes. Do Filipinos know what they're going to lose? Batanes is in danger of becoming a corregidor. I'm pretty sure hindi rin alam ng mga Pilipino corregidor. They're not really aware of their history. Nakakaiyak, parang, ay nako. Ang depressing, sa totoo lang. Ayun. Alam mo yon na, can you imagine, Batanes is like the origin of our people. Gusto ko lang sabihin yan. Batanes is, the Filipino people do not care about their ancestors. As simple as that. They do not care about their ancestors. They care about their artistas. They care about Hollywood. They care about K-pop. But they do not care about their ancestry. They do not, that's something that's so fucked up. Di ba? They don't look up to pre-colonial Filipinos all the way there. Di ba? Can you imagine, nasa Batanes, nasa Batanes, ang first landing place of the Austronesian from Formosa. Yung Formosa is the modern day Taiwan.
4,000 BC. The most ancient dwelling place in Batanes. Tapos maglalagay ka ng military base. What are you? I don't know, no? I don't know what Filipinos understand, the implication. No? What would the future generation of Filipinos tell about our generation? Well, that is kung mayroong pang matira na next generation. 4,000 BC, Joey. That's how old. Nagmula tayo sa mga Austronesian. Doon unang landing spot. That spread. So we are actually trying, yung ginagawa ngayon nila Gibo, tarantado tong Gibo na to eh. Bongbong. And you know, the Filipino, the rest of them, do not care. Simple. Sabi ni ano, nila na pwedeng maruwin eh, no? Yung Batanes. Alam mo ba, Antonio, nasa Batanes ang unang landing spot ng mga Austronesians. You don't care. Nakita mo nga, Antonio, na you care? Do you care about Batanes being turned into a US military base? You yourself. Walang we. You ask yourself, do I care? Ikaw tatanungin mo yung sarili mo. Hindi ka nagagalit. Kung hindi ka nagagalit, you don't care. If your blood doesn't boil about this, you do not care, as simple as that. You do not feel the blood of your ancestors running through your veins. Because if you do that, you will boil. Alam mo kung sino ng mga taong ganyan, no? I am pretty sure the Igorots also feel that. Because they have a strong connection with their ancestors. The Muslims in Mindanao, they feel that. They feel the blood of their ancestors running through their veins. But for the rest of the Filipinos, they do not care. As simple as that. They do not care that the US military is one of the number one toxic waste polluter in the world. And then you will put it in Batanes. That's how stupid this government is. Now, if you will not care about this, we will be cursed. I'm pretty sure we will be cursed by our ancestors. We lost touch with our ancestors. I'm really like angry kasi I know, you know, in the past, in the pre-colonial past, trans people like me were considered, our profession is usually the babaylan, the priestesses. And the job, one of the tasks of the babaylans, no? Because that profession is only for women. You can only be a babaylan. If you were born male, you have to transition. And the task of the babaylan is to actually be the culture bearer. You have to continue. They are considered the ones that have links to their ancestors and to the earth, etc. Sa may, I think it's in Iloilo or sa may Iloilo. Basta sa Panay Island, meron pang tradition niya. Ba't hindi siya babaylan? Yung binukot. Alam niyo yung binukot sa, I think it's in Iloilo. Alam mo kung alam mo ang role niya? Culture bearer. Ang ano niya, isinatrato talaga siyang prinsesa girl. Ano yan, merong select na binukot. At hindi tumatak ang paa niya sa lupa. Pinaprotection lang siya, etc. I don't know if the tradition is still continuing. So that's how important the link to our ancestors are. These people have no links to our ancestors. These are foreign. Itong si Bongbong, si Gibo, etc. They do not feel the blood of our ancestors running through their veins. Because these people have been raised in the West, they were educated in the West, they feel the white blood running through their veins. Delusionally. Recently, Sas, si Apo Wang-od, nagpunta siya sa Malacanang to be recognized by the president and ganun. And, syempre, sino bang hindi nakakakilala kay Apo Wang-od, no? Ganyan. Hindi ko alam kung nakita mo na, merong taga-Buskala na nag-post about dun sa, sabi niya, gusto ko sanang makorek yung narrative, ganyan. Kasi, meron siyang mga kwento doon na, meron siyang mga kwento na,
ang tawag dito na, di ba, isa sa mga narratives that Apo Wang-od is more than 100 years old, kaso hindi ma-verify yung kanyang birth certificate, ganyan-ganyan, ineme. Pagkatapos, siya yung last na mambabatok. Ganun. So apparently, parang, meron pa palang mga buhay na mambabatok. Yun nga lang, hindi na sila active na nang babatok. Nagtatattoo, ganun. And so, yan ang sinasabi nung local guy, is that hindi naman kasalanan to ni Apo Wang-od. Pero kasi dapat maintindihan ninyo kung bakit hindi na nagbabatok yung mangbabatok, sabi niya gano'n. At kung bakit hindi siya yung last. At merong reason kung bakit huminto mangbatok yung mga mambabatok. Gano'n. Kasi sabi niya, ang tawag dito, yung pangbabatok, related daw yun sa tribal wars. Wala na. Tapos na yung phase na yun na meron ganun sa kanilang so wala yung tattoo kasi ng mga Cordilleran, may mga symbol yun like for example yung ilang tao yung napatay mo, ilang tao yung napugutan, kineme. Tapos yung mga properties ninyo, ilalagay yung ganyan din. Kasi importante yun dun sa mga tribal wars nga nila. And it has long gone yung tribal war. So sabi niya, so yung iba, they don't see the point of doing it kasi tapos na nga wala na nga and many of nang babatok hindi na yun yung however, for some reason, nagkaroon ng Discovery Channel documentary on the local tattoo tradition. So parang isa sa mga napili nila na mag-appear doon sa documentary na yun, si Apo Wang-od. And so, naging superstar si Apo Wang-od, ganyan. And so unfortunate kasi ang tawag dito parang yung sinabi kasi nung guy doon, yung local guy rin siya doon sa Sabi niya, hindi ko naman sinasabing kasalanan to ni Apo Wang-od. Ang sinasabi ko lang, tama niya yung narrative. Like for example, yung iko-coin na she is the last mambabatok, na para bagang it is a dying tradition, na parang hindi patay na talaga siya. Kasi hindi na nga talaga sila nang babatok. Kasi yung original na purpose ng pangbabatok ay wala na. Ganon. So ngayon, yung nagtatattoo si Apo Wang-od, yung tattoo na yun is just tattoo. Na hindi yun yung purpose ng pangbabatok na talagang embedded dun sa doon sa tradisyon ng mga Cordillerans. Ganon. Ayun lang. Medyo nakakalungkot kasi diba yung the way it was hindi siya ang last mambabatok. So minarkis pa ng last mambabatok. Siya na lang ang natitirang mambabatok na nagpa-practice. Yun yung tama. Pero but even the practice is not really the way pangbabatok is really done. Oo. Kasi nga wala namang significance kung babatok parang na siya, it lost its wala na siyang context yung to certain extent, tattoo artist siya, pero hindi yun yung pambabatok in a cultural context. Yes. Diba? Hindi siya yung pambabatok in a cultural, kasi may purpose yung pambabatok nila Kasi kung binatok-batukan ka, hindi ka naman binatok-batukan dahil nanalo ka sa gera or dahil lang gusto mo. So yan? Dahil lang gusto mo. Yan, pero hindi yan yung binatok, parang ganon. Ayun. So anyway, parang na-fascinate kasi yung world doon sa method ng tattoo. So I think doon na nagkaroon ng I don't know, maybe they want to sell the story na para the last man, because it's so romantic 'di ba? Pero yun nga, ang kinakasama ng loob nung Cordilleran guy, ang kinakasama ng loob niya na parang hindi man lang kayo nag-research para kumpleto yung storya. Sabi niya, hindi man lang kayo nag-research para kumpleto yung storya diyan. Ayan. Ito yung post niya. Tapos nababa siya kasi nga parang nalalagay si Apo Wang-od in a bad light, ganyan. Pero ako nagigets ko siya Asan na ba 'yun? Asan na ba yung post niya? Teka lang ba't nawala? Ba't nawala?
Okay. Sorry guys, wait lang. Ay, ito. Ito yan eh. Itong guy na to yung itong guy na to yung nag-post. Ayan. Ayun. So sabi niya, to those from the media and in research, I just hope that they will not perpetuate the lie that Wang Od is 107 years old. The purpose of journalism and research is to ferret out the truth. I will forever shut up and provided you visit any or better all the couple ama sa mangya. Ayan, nagbigay siya ng mga pangalan, mga ano. Ayun. Ask them the following question: how old are you? Who is older, you or Wang Od? If by doing so you discover the truth about her age, and I hope you discover the truth that she is not the last mambabatok. The many of you have not found out. Then many of you, ano to? Many of you had maybe it's not just many of you will find out that they are not practicing their batok for the same reason that Wang Od was not practicing her batok before she became a tourism darling. Ayan. So yun yung kumbaga si Apo Wang Od, ang sinasabi niya kasi parang si Apo Wang Od hindi naman siya talaga na rin nagbabatok. Pero dahil nga sa documentary na yun, napabatok siya. Napatattoo siya. Ganon. And yun nga, yung reason, kasi nga, wala nang tribal war, wala nang point para magbatok. Ayun. We don't care about the Ivatans, the Igorot, and other tribal people in the Philippines. Ayun nga eh. Diba? Anyway, Dabawin, hello, nandiyan ka pa? Hello, Dabawin. Hello. Ayan, hello. Ayan. Meron kang gustong i-share? Good morning po. Good morning. Ayun po, yung sinabi ni Miss Sass na kanina, na yung parang walang complacent na mga Pinoy, then parang wala silang yung tawag dito, pagpapahalaga sa mga ancestors natin at culture natin, at mga roots natin, kumbaga. So I understand yung sinabi niya, kasi napapansin ko sa mga friends, sa mga ibang posts na kumakalat sa social media about mas concerned pa ang most Pilipino sa war sa Palestine, sa genocide ng Israel sa Palestine daw. Then di sila, tapos yung post ni Digong or yung pronouncement ni Digong about Mindanao, parang ginagawa nilang katatawanan. Parang in a way parang insulto, parang insulto nila, parang gagawa naman daw, yung gawa lang daw ni Digong yan parang makiuso or para bumalik sa yung parang nagpaparinig lang siya para umingay siya ulit. Pinoys don't really understand where Digong is coming from, and most of Mindanaos are coming from nung sinabi ni Digong yun. And kami dito sa Mindanao, we truly understand the sentiments of Digong. Tapos nakakainis lang na ang lakas din mag-share ng mga Palestine, free Palestine from the river to the sea. Palestine will be free. Pang-walk na mga ganun, na mga nakikiuso lang sa international politics, when in fact they can even support the matter here in Mindanao, yung nangyayari dito, which is very like sa Palestine. Ganun talaga kasi actually ay nako, wala, ano yan tawag yan, virtue signaling. Para lang sa mga friendships nila. Yun nga, nakakainis talaga, Misas. At napapansin ko parang nagpapauso lang sila para maging belong sa society ng social media, nakiki-westernized. It's very hypocritic na mga ibang Pilipino ngayon. Tapos ginagawa nilang katatawanan yung Independent Mindanao movement. Tapos ini-insult pa nila na, sige, umalis kayo. Yung ibang mga kilala ko dyan sa Manila, yung maka BBM, may iba na maka Liberal o Yellow,
Masyadong parang, okay, umalis kayo. We don't really need Mindanao. Parang ganun yung pagkakasabi nila. So, tapos hindi nila... They actually don't know what they're talking about, diba? Na parang, you don't need Mindanao. Bakla pag umalis ang Mindanao. Magugutom kayo sa Manila. Marami nga kayong pera dyan. Kasi you are the financial capital of the Philippines. Pero hindi, kaya sila maraming pera dyan dahil sila may-ari ng mga minahan sa Mindanao. Exactly. Isa din sa reasons. Sila nag-exploit ng yaman sa Mindanao. But sana nga umalis na yung Mindanao para makita nila kung gaano sila maghihirap. Yun nga. Tapos isa pa, hindi nila nakikita na kapag umalis ang Mindanao, tapos i-extract namin yung mga natural resources. May 3 oil fields dito, may 3 oil deposits dito na natagpuan, Agusan, dito sa may Davao at sa may Licos Mars. Kapag i-extract namin yun, so probably magiging Dubai or New Dubai of Asia kami sa Mindanao. So, sige, insultuhin nyo lang mga Mindanaoans, pero kapag nagkatotoo yun, magiging magkaibang sitwasyon natin. Pero sana naman, huwag kayo masyadong gumawa ng kakatawanan kasi hindi kong is from Mindanao. Huwag niyong gawin katatawanan siya kasi may pinanghuhugutan siya, may cultural na pinagbabasehan siya. Hindi lang yun out of nagagalit, totoo na out of galit siya kay BBM. Pero matagal na kasi yung movement na yan yung Mindanao Independence. At we are very parang kung titignan mo yung mga infrastructures dito, kung hindi dumating si Digong, hindi nagkaroon ng malaking infrastructure projects. Ngayon dahil sa efforts ng Mindanao Davao to Samal, nagkaroon na ng bridge finally by help of China. Kung hindi si Digong nagkaroon ng strategic relationship with China, hindi sana mapupuntahan yan. So yun lang po. Sana naman sa lahat ng nakikinig ngayon or sa lahat ng mga Pilipino, kung active kayo sa Palestine from the river to the sea, sana active rin kayo kung saan nanggagaling ang Pilipino. At lahat ng iba't ibang rehiyon ng Pilipinas may pinanghuhugutan at respetuhin natin. Hindi natin huwag natin insultuhin kasi may mga tradition, may norms kami. At if a protest or ano na yan sa UN, I don't know how that works, Ms. Sass. If I don't know if you know how independence or secession of the territory works. Kasi dapat may culture, may language, may ganun ba yung basehan ng pagiging isang bansa? No. Mindanao is the root of the secession, possible secession, legal secession of Mindanao is colonization. Simple. Kasi parang basahang kinuha yung Mindanao, di ba? It's illegal. Yes. Mindanao became part of the so-called Republic of the Philippines because of the Treaty of Paris. And it is illegal. At walang representante yung mga ninuno namin dito sa Mindanao. Actually, you don't need representation there. It's illegal. The treaty is illegal. Period. Yes. So that is the root. Kaya nga sabi ko, ay naku, pag sineryoso to ng mga Mindanaoan, itinuloy nila. That's the reframing. Decolonization. Kasi ano yung basis ng unity? What is the basis of unity? Which one? At up to what period? Baka yung unity ng Treaty of Paris. Hindi, before 1898, what was the unity of the different islands? Nothing. So it's actually a very, very young unity, and that unity of the different islands is based on colonization. Di ba? Yan nga, kaya nga yung East Timor nakahiwalay because yun yung isa sa mga, yun yung framing ganun din yung Mindanao, simple as that. Kaya itong mga nagtatawa-tawa, hindi nila alam pinagsasabi nila. Totoo. Yung nakaka-insulto lang po na nakikita ko sa social media na yung Mindanao mag-separate daw. Parang as if kaya daw namin. Ganun. Tapos parang ginagawang katatawa ng CD kung sana naman respeto lang kasi if in fact yun yung pronouncement yung mistas is kung gusto namin, makakaya at magagawa namin. So, at isa pa maging sensitive sa bawat mga Actually, dapat nga yung mga nagsasabi na, sige, umalis kayo, paano ganito, paano magaganyan ninyo, paano yung, di problema.
gusto mo silang umalis, hayaan mo silang problema kung paano mangyayari sa ekonomiya nila, sa ano nila, whatever. Diba? Ginawa niya ng East Timor na wala masyadong natural resources, diba? So, marami kami dito natural resources. May mga untapped oil fields kami dito, oil reserves daw. So, yun. Sana naman respeto at maging sensitive sa ancestors at kung paano nagsimula ang ating bansa. Kasi kung wala kang alam sa culture natin o sa pinanggalingan natin, dapat shut up. Tahimik muna, pag-aralan mo muna bago kayo magdadaldal sa social media at mas binibigyan niyo pang importansya yung Palestine isa sa hinaing ng taga Mindanao, which is in fact mas malala. Pinatay maraming millions of Muslims ang pinatay ng mga Amerikano dito at naaalala pa ng mga ancestors namin yan dito. So sana maging sensitive kayo dyan sa the rest. Yun na po. Maraming salamat po. Thank you, Davao Win. Hello, Snarky. Hello po. Magandang umaga sa inyo, Miss Sas and Miss Joey. Hello. Ayan. Hello po. Hello, Miss Sas, Miss Joey. Yes po. May gusto po kayo i-share? Gusto ko lang pong mag-share. Dito, Snarky, kayo po yung nasa Moscow, ano? Yes, Miss Joey. Ayan, oo. Gusto ko lang pong mag-share regarding doon. I mean, gusto ko lang balikan yung sinasabi ni Miss Sas tungkol sa frustration niya regarding tayong mga Pilipino, parang wala tayong pakialam sa kumbaga nangyayari sa atin tungkol sa Pilipinas. Para sa akin, ang gusto kong sisihin nito is, kasi ako dati, mangmang talaga ako, uneducated ako when it comes to pre-colonial history. Nagkaroon lang ako ng mga ganito, kaunting kaalaman nung nauso ng internet. Ako naman, 80s naman ako pinanganak. So, sa edukasyon kasi natin, like, sa akin, yung sa kagaya, may high school teacher ako noon, naalala ko, ang sinasabi niya sa amin, pasalamat tayo sa mga Amerikano, kasi kung hindi dahil sa kanila, hindi tayo makakalaya sa pagiging pananakop sa atin ng mga Kastila. Yun yung sinasabi ng history teacher ko. Yung mga kagaya ko noon, yung mga kababata ko, or older than me, we don't have ways to double check sa itinuturo sa atin sa paaralan natin. So, yun ang tumatak sa murang isip namin na ganun talaga. Salamat sa hero sa atin yung mga Amerikano. Plus, yung sinasabi ko sa inyo na I'm from Eastern Samar. Tapos nung nagbabasa ako kay Miss Sas, tapos nung si Duterte na, doon lang nagkaroon ng impact sa akin kung yung nangyari doon sa Balanghiga, Eastern Samar. Walang impact sa akin noon kahit taga Eastern Samar ako kasi kung kagaya sa murang isip ko, ang nakalagay doon Balanghiga Massacre. Siyempre, hindi ako hinubog sa pagkakaroon ng critical thinking. Ang umaano sa akin, ay, pinatay yung mga Amerikano sa Balanghiga. Hindi ko alam na after nung nag-retaliate yung mga Filipinos, bumalik ang Amerika, pinagpapatay lahat ng lalaki, 10 years, from 10 years above, pinagpapatay. Hindi ko alam yan. At I don't know also the reason bakit. Alam namin na may gera ang Amerikano at saka yung Filipino, pero I don't know na ginutom yung mga ancestors ko. Hindi ko rin alam. So, natutunan ko sa school, Balanghiga Massacre. Like, for me, I'm from Samar. May stereotype pa ang Samar. Samar, mag-insug. Ganyan. So, we were the victim, pero parang kami pa ang, sa akin lang, parang ako pang nahihiya na nagkaroon ng massacre sa Samar. Pinatay yung mga Amerikano. Dapat sa history book, hindi Balanghiga Massacre. Dapat inilalagay retaliation. Kasi pag retaliation ang ilalagay mo, magkakaroon ng mag-iisip ang bata, sasabihin, bakit nagkaroon ng retaliation? May ginawa bang masama ang mga Amerikano? Bakit hindi yun ang nakalagay sa history book natin? Ewan ko kung hanggang ngayon, yung plus, yung kultura natin na hinubog tayo para ang mentalidad natin maging slave mentality. Ganito, sa atin, ang respect is a privilege. Yun lang based sa kasi kino-compare ko dito sa Moscow, tapos sa Pilipinas. Ang respect sa atin is privilege. Pag natanda ka lang ng isang taon, kailangan irespeto mo. Kung si Mayor, kailangan respeto mo kasi may posisyon. O kaya, kahit tayong mga bata, pinalaki ako na, huwag kang sasagot
matanda yan, magagabaan ka. Kahit mali yung matanda, hindi pwedeng i-correct kasi nga, yun yung hinubog tayo in a very, very young age na ganon. Unlike, na-compare ko dito sa Moscow, ang mga bata dito, kahit auntie nila or kaibigan ng ano nila, ng parents nila, ang tawag nila first name lang. Tapos parang, sa akin, nung bago ako dito, ay, walang respeto ng mga bata dito. Pero I've learned, ang respeto, it's how you treat people, hindi kung paano mo i-address. Isa pa ang natutunan ko dito sa Moscow, kasi marami akong, ang tawag nila dito pag naglilinis ka ng bahay, kliyente. Na-observe ko at tinanong ko sa mga kaibigan ko, kasi na-observe ko sa amo ko, pag binibigyan niya ako ng salary, lagi ako nagsasabi, thank you, sir. Ang sabi sa akin, why do you say thank you? Kasi binigyan mo ako ng salary. Maribel, you work for it. Hindi ko yan ultimong bigay sa'yo. Pinaghirapan mo yan. You don't owe me anything. Doon ko lang na-realize. Pag sa Pilipinas, parang you owe to your employer ang buhay mo. Kahit nagtratrabaho ka ng maayos, malaki ang naging ambag mo sa kumpanya. Meron din kasi tayo, Tita Snarky, meron din tayong alipin mentality rin kasi talaga. Yung parang, di ba? Yung tapos, parang, yung ganyan, yung parang pinagtrabahoan, pinaghirapan mo, na parang, tapos pagka nakuha mo, tapos kunwari, hindi ka nag-think, hindi ka nag-ano, yung parang, ikaw wala kang utang na loob. Oo, ganun. At saka, gusto ko lang ipasalamat, Miss Sas, yung frustration mo, hindi po yun na siguro it takes time, sana wag po kayong magsawa. Ikaw din, Miss Joey, kasi gustong-gusto ko dito sa, kasi binibigyan mo yung mga kagaya namin na walang boses dito sa inyo. At saka ang gusto ko sa'yo, kahit mag-opposing opinion, gusto ko, china-challenge mo, o sige, umakyat ka, ipaliwanag mo yung posisyon mo. Kasi, at saka, Miss Sas, kayo, I think you started a revolution in people's mind, kasi I'm one of your follower. Nagpa-follow ako sa inyo. Ganito, I don't know about the Tiduray. Tapos nabasa ko nung sinulat mo yun, yung about sa Tiduray, about sa trans people. Nung nabasa ko yung sinulat mo, parang na-encourage magbasa kung paano ang pre-colonial. Tapos nalaman ko, ang mga babae noon, they can divorce their husband kung gusto nila, tapos they can do businesses, or parang may equality. At saka yung parang matriarchal. So, dahil sa inyo, ang kagaya ko na namangmang sa ganyang pre-colonial history, at saka ngayon mayroon ng way para halimbawa, sasabihin mo, Mrs. i-research nyo para, kumbaga, kung tama yung sinasabi nyo, china-challenge nyo yung tao, hindi yung sinasabi mo, ito ang tama, ito ang sinabi ko, no. Nagre-research din ako sa paraan na alam ko, tapos binabalikan ko yung sinasabi nyo. So, kung hindi dahil sa inyo, I don't know anything doon sa pre-colonial history. Kumbaga, nag-start ka ng revolution na you don't know the impact sa mga tao, kasi hindi ko maibabalik sa'yo yung ginagawa mo ngayon na yung epekto. Kasi, nung nalaman ko yung pre-colonial history tungkol sa mga trans people, umiyak ako ng umiyak na, ewan ko, parang naging emotional ako kasi inisip ko, ilang daan taon kung hindi tayo sinakop ng mga Espanyol, yung panahon na ginugol natin para ipaglaban natin ang kapakanan, equality, ng mga babae at saka mga LGBTQ, nagamit sana natin yun sa ibang bagay, ang layo na nang narating natin bilang kultura, bilang mga Pilipino. Ang layo na, yung buhay, yung panahon na ginugol natin, biruin mo ang mga babae hindi nakakapag-aral, hindi sila pwedeng bumoto. Yun yung panahon na yun, kung hindi tayo nasakop, hindi dapat ang layo-layo na nang narating natin. Yun yung iniiyak ko na hanggang ngayon sa 2024, hindi pa rin natin yung LGBTQ, hindi pa rin, kumbaga sinasabi natin, gusto nila ng privilege, no. Ibalik lang natin kung anong tinanggal natin sa kanila sa mga babae sa LGBTQ. Yun yung nakakapanghina ng Pero ito, Misas, ang nasa isip ko ngayon, maibabalik yung pabor na ibinibigay mo sa amin. Parang nagkaroon ako ng promise sa sarili ko. I will give back
sa iyo sa pamamagitan ng pag-encourage naman sa mga pamangkin ko na aralin nila ang pre-colonial history. I don't blame the people kung bakit wala silang parang sinasabi na hindi masyado yung pagmamahal natin. Kasi walang connection eh. Ang sinisisi ko, edukasyon at saka yung kultura. Kasi biktima lang kasi tayo eh sa sitwasyon kung bakit ganito tayo mag-iisip. Kaya napakalaking bagay ang ginagawa nyo sa ganitong platform para ma-enlighten kami mga kagaya namin. Ayun lang po. Thank you, Tita Snarky. Thank you. Ayun. Lenny Marcos, hello. Ay, nawala na si ano. Ayan. Nawala na si White Ahas. Ayan. Kasi sa Pinoy, yung mga inaapi, ang bida. Example, si Mara, si Clara, ayan ang pamana ng NSN. Ayun. Anyway, yun. Importante po talaga Tita Snarky, na malaman natin yung ating colonial past. Yung pre-colonial past. Ayan. Ayun. Pre-colonial, sabi ni Tong Desesto, pre-colonial, the whole country was ruled by kings, King Sulaiman of Manila, King Humabon, Sultan Kudarat, Sultan Kiram, ruled Mindanao, Sulu, and Sabah. Mindanao, Sulu, Sabah were basta na lang sinali doon. Ayan. Ayun. Anyway, Lenny Marcos, hello. Ayan. Meron kang last na gustong i-share? Ayan. Yung about sa Mindanao, yung sinabi ni Davawin nyo kanina, totoo yun eh. Malaki yung disregard natin sa mga tao, especially sa mga IP. Tingnan nyo yung reaction ng halos lahat ng mga nasa North. Nagtatawanan kami na about sa idea ng Mindanao independence. We're being laughed at. Ginagawa pang topic sa Facebook na natatawanan. Ni-insulto. And ang reception namin dyan is parang ang trato nyo sa amin are second-class citizens. Bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Diba? Yung ganun yung Bakit kayo ganyan? Bakit kayo gusto ba't ganyan kayo mag-isip? Yung ganun. Yung parang imbis na aralin yung pinaguhugutan, parang kine-question pa na parang, ba't kayo ganyan mag-isip? Diba? Yes, and eto lang, yung nakakasama talaga ng loob yung naging reaction. And kung magpapatuloy pa yung mga ganito, tapos mag-escalate pa, ang kinakatakot ko na itong idea na to maging full-fledged movement. Kasi kagaya yung na-share ko kanina, 'di ba? Yung sinabi ni former House Speaker na ng mga tao na hindi kontrolado ng mga politiko towards the idea of Mindanao independence is positive. Partida wala pang yan ha. Yung reaction ng mga tao dito sa amin sa Mindanao na wala sa mga impluwensya ng mga politiko. Yung tanggap nila dito, yung reception nila sa Mindanao independence idea is positive. Maganda. Partida hindi pa yan hindi pa formal na nagpapa-survey or papalagda ng initiative, ganun. It's positive. Maganda yung reception sa publiko. And about the system kanina yung na-mention ni Dabawin nyo, yung sabi ni former House Speaker, the setup, if ever Mindanao separates from the Philippines, the governance setup would be federal. So may mga regions or mga states, kanya-kanya kami ng business dito. And meron kaming autonomy. So kasi kami yung nakakilala sa mga for example, may plano kayo. Kung magsisid, merong plano ang Mindanao. It is not as hindi nila pinag-isipan yan. Yun. Hindi siya yung putok sa buko na hindi siya spur of the moment. We just want to secede now, ganyan. It dates back how many decades ago pa. And eto sa federal setup, yung kanya-kanya regions, meron kaming kanya-kanyang ganap, kung kanino kami mapag-partner. And most probably, babalik namin yung mga trading partners namin, magpa-partnership kami with our trading partners from centuries back. Sa mga for example, sa dynasties ng China dati. Ngayon, People's Republic of China, we will explore that route. So, and also yung mga untapped na natural resources pala. Yung kami yung mag-exploit. And, would go from there. So, eto lang din ako sa reaction ng national government kasi gusto nila na i-quell by force yung idea pa lang. Pero sa agad yung iniisip nyo. So, tapos takot silang maging violent yung
Sila yung nagsimula ng violence. Sila nga yung idea pa ng peaceful nga we will go through legal means nga. So, through UN, may initiative, kagaya ng East Timor, ganun. Tapos nagulat ko, wow, force. So, itong administrasyon na to, they are willing to kill us Mindanaoans or make us Budaho 2.0 just to keep Philippines intact. That says a lot about this government. Well, diba? Just to give you some hope, yung binitawang salita na yun ng national government is actually going to be good for you. If ever seryosohin yung legal means. Oo, ako sabi ko talaga nung sinabi nila, ay patay itong mga to. Mali. Kasi yun yung mag-fuel ng bonggang-bonggang. It might be the... It's actually a support. It's actually a legal support. Kasi bakit mo kami applyan ng force? Correct. Peaceful lang naman yung aming panawagan. So mas nagbibigay ng legitimate reason for Oo. Kasi if you do it peacefully, referendum, ganyan, those are peaceful means. Pag gumawa ka ng violence dyan, actually it will speed it up. Correct. Yung sa violence na part, sa tingin ba nila na hindi kikilos yung MN at saka MI kapag nauna yung national government na gumamit ng puwersa, if this escalates to full-fledged violent tawag nito civil war, sa tingin nila na yung mga leader ngayon ng Bangsamoro from MI hindi sila gagalaw. Hindi ba nila naiisip yan? Hindi gagalaw yung mga taga Bangsamoro against the national government if ever mag-escalate siya into a full-fledged civil war. I mean, si Bongbong serious ba siya dyan? Ito si Benhur Abalos, serious ba sila sa to quell the calls for Mindanao independence through force? Nag-iisip ba sila? Or baka lango ulit sa drugs? Wala si Madam. Anyway, asan si Nagurgur. Ayan. Nakika ko sa sariling stream. Ayan. Well, anyway, ayun. Sas, meron kang last words? Kasi mag-end live na tayo. Antok na ako. Di ko na kaya. Ayun. Babush na. Ayan.